Mayroon tayong mga kababayang nagugutom. Mayroon tayong mga kapwang nangangailangan. Mayroon tayong mga kapamilya na naghihintay na sila'y mapakinggan. Mayroon tayong mga kaibigan na naghihintay na sila'y kamustahin man lamang natin. Bakit inuubos natin ang ating panahon sa paninira sa simbahan, sa paghahanap ng pula sa Santo Papa? Bakit natin inuubos ang ating panahon sa pagkondena sa ibang tao, sa LGBT community, na una pa lamang ay sinabi na ng simbahan, any sign of unjust discrimination is not being tolerated by the Church. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinasakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw po sa mga kasama nating nanonood sa pamamagitan ng ating live streaming. Kaisa ng parokya ng San Agustin, kami po ay nananalangin at sumasamba sa Diyos kasama ninyo. Ito pong mga nakaraang araw ay nakakapagod para sa akin at siguro sa marami ding mga pari. Dahil nung October 21 ng gabi, kung kailan ka matutulog, at saka naman ako dinagsa ng napakaraming tanong at maraming naalarma sa statement ng Santo Papa na siguro ay narinig na din po ninyo na hindi buong statement kundi kapraso lamang mula sa kanyang sinabi at ito ay tumutukoy sa di umano ay pagsuporta ng Santo Papa sa civil union o ang pagsasama ng dalawang tao. At ito'y dinugtong doon sa statement tungkol sa kung ano ang malasakit ng simbahan sa mga taong may same-sex attraction o sa homosexual persons. Ito po yung dating tawag doon. Pero ngayon, ang tawag na talaga sa kanila ay persons with same-sex attraction. O mas kilala ng marami bilang LGBTQI+ community. At bagamat pagod ako at sinubukan kong sagutin ng maayos at ng objective yung mga katanungan na yon on a personal level, nag-research ako, nagbasa ako ng maraming bagay, sa gitna ng mga pagsasaliksik at pagsagot, hindi ko kinalimutan yung pinakamahalaga. At ano yon? Manalangin. Magdasal at itanong sa Diyos, ano kaya ang gusto niyang iparating na mensahe sa simbahan sa panahon ngayon? Bakit sa gitna ng pandemya ay nagkaroon ng pagkalito? Mayroong mga kumukundina sa Santo Papa, mayroon din namang mga nagbubunyi sapagkat ang kanilang agenda ay parang naayunan o nasuportahan. Meron din namang mga wala lang pakialam. At meron din namang mga iba na gusto lang sakyan ang issue para ipahayag ang kanilang pagkamuhi sa simbahang Katolika. In short, sa loob ng 2 araw, kitang-kita natin na nagkaroon
ng pagkakahati-hati sa ilang mga kasapi ng simbahan. Hindi ko sinasabing lahat. Ano nga kaya ang sinasabi ng Panginoon? At salamat sa Diyos, ang unang pagbasa natin ngayon ay napakalinaw na pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni San Pablo. Mga kapatid ko, namamanhik ako sa inyo, mamuhay kayong nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Makinig po kayong mabuti sa lahat ng mga mahilig mag-comment at mag-bash sa ating simbahan na mismong kinabibilangan natin. Ito ang sinasabi sa atin ni San Pablo. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Hindi po galing kay Father Franz yan. Yan ay galing sa banal na kasulatan. At ako'y naniniwalang walang aksidente. Ito ang gustong sabihin sa atin ng Espiritu Santo. Huwag kang maobligang mag-comment. Huwag kang maobligang ipaglaban yung turo ng simbahan dahil sa totoo lang wala naman pong ginagalaw ang Santo Papa sa turo ng simbahan. It was an interview, it was not an official pronouncement. Kung ano man po yung sinabi ng Santo Papa, ito'y bahagi ng interview. At hanggang ngayon, hindi tayo sigurado kung talaga bang yun ang ibig sabihin niya o hindi. Pero bilang mga Kristiyano, nakakalungkot naman na sa gitna ng pandemya, nagsusumikap tayong magkaisa upang labanan ang sakit sa pamamagitan ng panalangin at ng pag-iingat. Pero pagkakawatak-watakin tayo dahil sa isyong ito. Hindi nyo ba naiisip na baka nagtatagumpay ang demonyo na hatiin tayo bilang simbahan upang nang sa gayon ay makasingit siya at magtagumpay siya sa maiitim niyang balak na tayo ay paghiwa-hiwalayin upang hindi tayo manalangin ng sama-sama. Baka dinidistract tayo ng Diablo para mawala tayo sa totoong focus ng ating buhay. Baka inaalis tayo ng demonyo dun sa katotohanan na meron tayong dapat harapin ngayon maliban sa komentaryo doon sa kaprasong documentary interview na yon. Baka dahil dito, makalimutan natin yung sinasabi ni Jesus sa mabuting balita na mga tanda ng panahon. At ano yun? Mayroon tayong mga kababayang nagugutom. Mayroon tayong mga kapwang nangangailangan. Mayroon tayong mga kapamilya na naghihintay na sila'y mapakinggan. Mayroon tayong mga kaibigan na naghihintay na sila'y kamustahin man lamang natin. Bakit inuubos natin ang ating panahon sa paninira sa simbahan, sa paghahanap ng pula sa Santo Papa? Bakit natin inuubos ang ating panahon sa pagkondena sa ibang tao, sa LGBT community, na una pa lamang ay sinabi na ng simbahan, any sign of unjust discrimination is not being tolerated by the church. Kaya minamahal ko mga kapatid, sana sa panahong ito ng pagkalito, na wala naman tayong dapat ikalito sapagkat wala namang binabago ang Santo Papa sa mga turo ng simbahan, maging inspirasyon natin at paalala sa atin ang unang pagbasa ngayon. I am challenging you after this Holy Eucharist. Read Ephesians 4, chapter 4, verse 1 to 6. Subukan po ninyong pagdasalan at ulit-ulitin ang mga patalatang yan, lalo na kung kayo ay natutukso ng magkomento tungkol sa bagay na ito. Uulitin ko, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos, maging mapagkumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Si San Juan Crisostomo na ipinagdiriwang natin sa araw na ito ay isang pari na umiral o naglingkod sa panahon na maraming iskandalo sa simbahan. At imbis na manira sa mga may kapangyarihan o doon sa mga pinuno ng simbahan,
Imbis na sirain ang simbahan dahil sa kanyang mga salita, anong ginawa niya? Gumawa siya ng reforma sa kanyang natatanging paraan. Hindi po solusyon ang paninira, hindi po solusyon ang mga komentaryong hindi naman kinakailangan. Hindi solusyon ang maging masyadong kritikal tungkol sa simbahan. Ang ating kailangan ay ang pagmamahal na tunay sa simbahan, pangalagaan ang kanyang pagkakaisa, pangalagaan ang kapakanan, hindi lang ng Santo Papa kundi ng bawat miyembro ng ating pamayanan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.